Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like. Nagsisimula ang aming serye kay JYN, isang high school student. Tulad ng sinumang kabataang kaedad niya, mayroon siyang mga ambisyon at malarosas na mga pangarap. Malinaw na sobrang nagustuhan niya. Maging ang mga hayop sa kalye ay tila may gusto sa kanya. Nalaman din namin na si JYN ay sumusunod sa football. At tulad ng maraming kabataan, pangarap niyang maging isang sikat na atleta. Siya ay labis na nasasabik sa ideyang iyon. Lalo na dahil sa taong iyon, ang Korea ay nagtapos sa pang-apat sa World Cup. Sa kabila ng kanyang sigasig, may problema. Walang propesyonal na koponan sa kanyang lungsod. So, kung gusto niyang sumali sa isang magandang sports team, siya kailangang lumipat sa ibang lungsod. Habang naglalakad si JYN, nakita niya si Dong, yung lalaking laging kumakain to the point na akala mo kumakain pa siya habang natutulog. Sinasanay ni JYN ang kanyang paboritong libangan sa pamamagitan ng panunukso ng kaunti kay Dong bago umalis. Right after that, another guy comes and teases Dong as well. Nalaman namin na ang kanyang pangalan ay Joe, at gustong-gusto niyang matulog na kaya niyang gugulin ang buong araw sa pagtulog. Kahit na ang bawat isa sa mga taong ito ay may iba't ibang personalidad, lahat sila ay may isang bagay na karaniwan. Mahal nila ang kanilang class president, si Cyan. Siya ay napakaganda at hinahangaan ng marami, ngunit hindi niya pinapansin ang sinuman at ganap na nakatuon sa kanyang pag-aaral. Iyon ang dahilan kung bakit kakaiba siya sa ibang mga babae. Dahil sa kanyang seryosong personalidad, iniisip ni JYN na mayabang siya at naniniwala siyang mas mabuting layuan siya. Pumasok si JYN sa klase at habang nagpapaliwanag ang guro, napansin niyang nakatingin sa isang magazine ang kaibigan niyang si Tai. Nagtataka, sinubukan siyang tawagan ni JYN para makita ito. Ngunit sa kasamaang palad, napansin siya ng guro at binato siya ng isang piraso ng chalk diretso sa kanyang mukha. Nahihiyang tumayo si JYN at pinatigil din ng guro sina Tai at Cyan dahil narinig niyang sinisigawan ni Sean si JYN, pinapanta niya silang tatlo sa principal para parusahan. Gayunpaman, hindi pinaparusahan ng punong guro dahil kilala siya bilang isang mag-aaral na may mabuting asal. Assuming it was just a misunderstanding. Nang maglaon sa klase ng palakasan, sadyang iniinis ni JYN si Cyan at ang kanyang kaibigan. Sa pag-aakalang ang kanilang pagganap sa atleta ay kakilakilabot. Maging si Dong ay mas gumagalaw kaysa sa kanila. Bigla siyang tinamaan ng karma kapag may bowl ang tumama sa ulo niya. Iniimbitahan pala siya ng mga kaibigan niya na maglaro kaya agad siyang sumama sa kanila. Sa gabi, umuuwi si JYN pagkatapos ng mahabang araw. Malinaw na maganda ang relasyon niya sa kanyang pamilya. Ang kanyang ina ay medyo mahigpit at mahirap pakisamahan habang ang kanyang ama ay matalino at mahinahon na humahawak sa mga bagay-bagay na nagkakalat ng positibong kapaligiran sa bahay. Kinabukasan sa paaralan sa panahon ng klase sa teknolohiya, hiniling ng guro sa mga estudyante na ilabas ang kanilang mga libro. Napansin ni JYN na nakalimutan niya ang sa kanya, kaya palihim niyang ibinigay sa kanya ang kanyang libro nang hindi napapansin ng guro at nauwi sa pagpaparusa sa kanyang lugar. Kinuha ni Kana ng libro, nalilito kung bakit ginawa iyon ni JYN. Sa totoo lang, sinadya ito ni JYN para mapalapit sa kanya para matulungan niya ito sa mga pagsusulit. Pagkatapos ng klase, pinasalamatan ni Cyan si JYN sa pagbibigay sa kanya ng libro. He jokingly replies, "Ganito ka ba magpasalamat sa isang tao? At least may dala ka sana." Pakiramdam niya ay nagiging bastos siya. Ngunit hindi ito pinapansin at tinanong kung bakit wala siyang pakialam sa pag-aaral. Sarkastikong sagot ni JYN na natatakot siya kung mag-aral siya at magtagumpay. Walang makakapigil sa kanya at masakop niya ang mundo. Sa sandaling iyon, muling tumama ang isang bola sa kanyang ulo, na hamarang sa kanya. Gusto ng mga kaibigan niya na maglaro siya. Sa kanyang pag-alis, sinabi niya kay Sean na mas mabuting huwag na itong alalahanin kung sino ang nag-aaral at kung sino ang hindi. Nang maglaon, napagtanto ni JYN na gumana ang kanyang plano. Nakuha niya ang simpatiya ni Cyan. Matapos makita mula sa kanyang notebook na siya ay isang bagsak na estudyante, nagpa siya itong tulungan siya. Binibigyan niya siya ng mga inaasahang tanong sa pagsusulit, isang bahagi upang pasalamatan siya para sa aklat at isang bahagi upang tulungan siyang makapasa, upang hindi niya mapahiya ang buong klase.
JYN pretends not care to look cool, nakakainis naman kasi hindi niya na-appreciate ang effort niya. Kaya, iniwan siya. Nang gabing iyon, nagpa siya si JYN na mag-aral, hindi lang para makapasa, kundi pati na rin ang effort ni So, hindi masasayang. Gayunpaman, labis siyang nasasabik at nagsimulang gumawa ng ilang mga galaw sa boxing, na hindi sinasadyang natapon ng katas sa mga papel na ibinigay nito sa kanya. Mabilis niya itong nilinis at tuluyang umupo para mag-aral ng maayos. Napansin niya na ang sulat kamay ay napakaayos at organisado, ganap na hindi katulad ng sa kanya. Kabalintunaan, ang kanyang sulat kamay ay ginagawang mas kasiya siya ang pag-aaral para sa kanya, at nagtatapos siya sa pag-aaral ng marami nang hindi man lang namamalayan. Kinabukasan, sinubukan ni JYN na ipagpatuloy ang pag-aaral ngunit nahihirapan ito. Sumigaw siya ng malakas sa frustration at sumugod ang kanyang ama para tingnan siya. Tanong ni JYN, kailangan ko ba talagang magtagumpay, tatay? Maraming hindi matagumpay na tao ang namumuhay ng maayos. Maya-maya lang ay narinig niyang sumisigaw ang kanyang ina. At sinabi sa kanya ng kanyang ama, mag-aaral ka ba o tatawagan ko siya? Mabilis na napagdesisyonan ni JYN na mas mabuting mag-aral ng kusa kaysa sa pilitin ng kanyang ina. At talagang umupo siya at seryosong nag-aaral. Kinabukasan, pumunta si JYN sa paaralan na pagod sa lahat ng pag-aaral ni Hyen, kaya ko siyang pinagsasabihan ng notebook, here. Kailangang mag-aral ng husto. Maraming salamat, pero sana wag mo nang ulitin yun. Gayunpaman, pinilit ni Hyen na patuloy siyang mag-aaral. Nakakainis si JYN kaya sumisigaw siya palagi. Tulad ng kasabihang, scream as much as you want. Walang makakarinig sa'yo. Sa tuwing sumisigaw siya, pinapatahimik siya ng kanyang ama at pinipilit siyang ipagpatuloy ang pag-aaral. Sa huli, lahat ng pag-aaral na iyon ay may pakinabang. Nagtagumpay si JYN sa pagsusulit at nakakuha ng 86% na karaniwang isang makasaysayang tagumpay para sa kanya. Pagkatapos nito, nagsimulang kumilos si JYN na parang isang henyo na matagal nang itinatago ang kanyang mga kakayahan upang maiwasan ang inggit. Nang maglaon, natuklasan ng guro na ninakaw ang pera sa silid-aralan. Kaya, sinimulan niyang hanapin ang lahat ng mga estudyante. Nang tingnan niya ang bag ni Dong, nakita niyang puno ito ng pagkain na walang kahit isang libro sa loob. Maraming hindi matagumpay na tao ang namumuhay ng maayos. Maya-maya lang ay narinig niyang sumisigaw ang kanyang ina. At sinabi sa kanya ng kanyang ama, mag-aaral ka ba o tatawagan ko siya? Mabilis na napagdesisyonan ni JYN na mas mabuting mag-aral ng kusa kaysa sa pilitin ng kanyang ina. At talagang umupo siya at seryosong nag-aaral. Kinabukasan, pumunta si JYN sa paaralan na pagod sa lahat ng pag-aaral ni Hyen, kaya ko siyang pinagsasabihan ng notebook, here. Kailangang mag-aral ng husto. Maraming salamat, pero sana wag mo nang ulitin yun. Gayunpaman, pinilit ni Hyen na patuloy siyang mag-aaral. Nakakainis si JYN kaya sumisigaw siya palagi. Tulad ng kasabihang, scream as much as you want. Walang makakarinig sa'yo. Sa tuwing sumisigaw siya, pinapatahimik siya ng kanyang ama at pinipilit siyang ipagpatuloy ang pag-aaral. Sa huli, lahat ng pag-aaral na iyon ay may pakinabang. Nagtagumpay si JYN sa pagsusulit at nakakuha ng 86% na karaniwang isang makasaysayang tagumpay para sa kanya. Pagkatapos nito, nagsimulang kumilos si JYN na parang isang henyo na matagal nang itinatago ang kanyang mga kakayahan upang maiwasan ang inggit. Nang maglaon, natuklasan ng guro na ninakaw ang pera sa silid-aralan. Kaya, sinimulan niyang hanapin ang lahat ng mga estudyante. Nang tingnan niya ang bag ni Dong, nakita niyang puno ito ng pagkain na walang kahit isang libro sa loob. Ngunit agad na isinara ni Hyen ang ideyang iyon, na sinasabi sa kanya na hindi niya ito type at hinding-hindi siya magkakagusto sa isang hanggal na tulad niya. Masakit talaga kay JYN ang salitang iyon, kaya nagdesisyon siyang mag-aral sa kanya para mapatunayang hindi siya tanga. Isinasaalang-alang niya ito bilang isang hamon at gusto niyang pagsisihan niya ang sinabi nito. Nakipagpustahan siya sa kanya. Kung mas mataas ang marka niya kaysa sa kanya, kailangan niyang magpanggap na multo. Kumpiyansa ang pagsang-ayon ni Sean, alam niyang hinding-hindi niya ito matatalo. Bilang kapalit, gumawa siya ng kondisyon. Kung mas mataas ang marka niya, kailangang mag-ahit ng ulo si JYN. Mula sa sandaling iyon, si JYN ay nag-aaral sa lahat ng oras, kahit saan, sineseryoso ito.
Napansin ni Sean kung magkano effort na ginagawa niya at natutuwa siya na namotivate siya nito. Maging ang kanyang mga kaibigan ay napansin ang malaking pagbabago. Nag-aaral pa nga siya tuwing tanghalian. Nagiging labis ang mga bagay kaya literal na sinimulan ni JYN na kainin ang kanyang mga libro. Hindi sa matalinghagang paraan, ngunit talagang ngumunguya ang mga ito sa halip na pagkain, sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanya na mas maalala. Mukha itong katawa-tawa at kakaibang pinagtitinginan siya ng mga tao, pero wala siyang pakialam. Sa wakas, dumating na ang oras ng pagsusulit. Sinasagot ni JYN ng tama ang karamihan sa mga tanong at nananatiling nakatutok hanggang sa huling segundo, hawak-hawak ang kanyang papel hanggang sa literal na hilahin ito ng guro mula sa kanyang mga kamay. Pero sa kabila ng lahat ng effort niya, mas mababa pa rin ang score niya kay Sean. Kinabukasan, nag-aaral mag-isa pagkaalis ni JYN. Siya ay talagang natatakot na mag-isa at patuloy na lumilingon sa paligid na kinakabahan, na nagnanais na makaalis. But she has no choice since her home environment isn't suitable for studying. Biglang namatay ang mga ilaw at lalo siyang kinilabutan, lalo na naalala ang mga nakakatakot na mukha ni Taima King dati. Pagkatapos ay nahulog ang kanyang panulat at habang siya ay yumuyuko upang kunin ito, kumulog at kumikidlat, na napasigaw siya sa takot. Sa sandaling iyon, dumating si JYN at muling binuksan ang mga ilaw. Sa sandaling masuri siya, humagalpak siya ng tawa dahil tinupad talaga ni JYN ang taya at nag-ahit ng kanyang ulo ng eksakto tulad ng ipinangako. Dahil gabi na, hindi pinababayaan ni JYN na umuwi ng mag-isa at sumama sa kanya sa paglalakad. Sa daan, nahulog ang kanyang mga libro. At habang sinusundo sila, napansin ni JYN ang isang bungkos ng mga sulat, mga love letter mula sa kanilang mga kaklase na nagpapahayag ng kanilang nararamdaman para kay Sean. Nagulat siya na hindi niya naisip ang makipag-date sa alinman sa kanila. Ipinaliwanag niya na hindi niya gusto ang pag-aaksaya ng oras sa mga walang kwentang bagay at mas gusto niyang mag-focus na lang sa kanyang pag-aaral. Sa puntong iyon, napagtanto ni JYN na hindi siya mayabang. Pinahahalagahan niya lang talaga ang edukasyon. Sinubukan niyang tanungin ito tungkol sa universidad na pinapangarap niyang pasukan, ngunit biglang umulan. Tumakbo sila para humanap ng masisilungan at kung saan ay nagtago sa loob ng general phone booth. Habang lumalakas ang kulog, muling natakot si Cyan at hindi sinasadyang napisil ang bote ng tubig na hawak niya, na nabuhusan ng tubig sa buong mukha ni JYN. Pero hindi umiimik si JYN. Nagpasya siyang gawing biro ang sitwasyon. Inilabas niya ang sarili niyang bote at binuhusan siya ng tubig, at silang dalawa ay nagsimulang magbiro ng magkasama, gumugol ng isang napakagandang oras. Sa kauna-unahang pagkakataon, tunay na masaya si Cyan na kasama ang isang taong tulad nito. Maging si JYN ay nagulat dahil hindi pa siya umarte ng natural sa sinumang noon. Kinabukasan, pinagtatawanan siya ng mga kaibigan ni JYN para shavang ang ulo niya, pero wala siyang pakialam sa kanila o sa mga nakakalokong komento nila. Samantala, dumaan si Cyan na tumatawa kasama ang kanyang kaibigan. Sa sandaling makita ni JYN ang kanyang ngiti, lumukso ang kanyang puso. First time niyang makaramdam ng ganito, parang 1,000 beses kada segundo ang pintig ng puso niya. Matapos isipin na ordinaryo lang siya, nakikita niya ngayon ang ngiti nito bilang isang bagay na mahiwaga. Siyempre, hindi lang siya. Maraming lalaki ang nakatingin kay Sean, lahat sila ay nagnanais na mapansin niya sila. Maya-maya, lahat ng estudyante ay sama-samang lumabas at nag-e-enjoy sa kanilang oras. Lalo na't hindi sila madalas lumabas. Pero nasa sarili niyang mundo si JYN. Ang tanging layunin niya ay mapalapit kay Sean. Napansin niyang nakaupo itong mag-isa at kausapin siya, ngunit labis siyang kinakabahan. Sinusubukan niyang ipagpatuloy ang pag-uusap upang malaman kung ano ang iniisip nito sa kanya. Biglang sinira ng nakakainis na kaibigan niya ang sandali sa pamamagitan ng paghagis sa kanya ng seaweed, na napilitan si JYN na habulin siya at magsimula ng away. Tumawa lang si Cyan at halatang nagsisimula na siyang magkagusto kay JYN. Pagkatapos nito, ang lahat ng mga mag-aaral ay magkakasamang umupo at pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap. Ang ilan ay gustong magtagumpay at makakuha ng magagandang trabaho. Ang iba ay gustong maglakbay at manirahan sa ibang bansa, at ang ilan ay nangangarap. Nagiging sikat. Para naman kay Cyan,
Pangarap lang niyang makapasok sa isang magandang unibersidad, wala nang iba pa. Nakikita ng iba ang kanyang panaginip na kakaiba at hindi sapat na ambisyoso. Si JYN naman, iba ang pangarap. Gusto niyang patunayan na espesyal siya. Biglang dumating ang isang malaking alon at tumakbo silang lahat bago sila nabasa. Nang gabing iyon, umuwi si JYN at nalaman na gusto ng kanyang mga magulang na lumapit sa unibersidad na papasukan niya, ngunit tumanggi si JYN, sinabi sa kanila na mayroong tirahan ng mga mag-aaral at hindi nila kailangang lumipat. Habang nakikipag-usap sa kanyang mga magulang, nakatanggap si JYN ng tawag mula kay Cyan. Agad siyang kinabahan at nagmamadaling sumagot. Mukhang masama ang pakiramdam niya, kaya tumakbo siya para salubungin siya kahit nahuli na. Kapag nahanap niya siya ay ganap na nasira. Nagkamali siya sa kanyang pagsusulit, pinaghalo ang mga sagot at nawalan ng 30 marka. Napakalaking shock para sa kanya dahil palagi siyang top student. Siya ay patuloy na umiiyak at si JYN ay nananatili sa kanyang tabi, hindi alam kung paano siya aaliwin. Ngunit malinaw na nararamdaman ang kanyang sakit. Sa wakas, inipon niya ang kanyang lakas ng loob at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya. Sinusubukang gaman ang kalooban. Sinasabi niya sa kanya na anuman ang kanyang mga marka, hindi ito mahalaga sa kanya. Mahal niya ito at hindi iyon magbabago. Nagulat si Kanan at sa tingin niya ay nagiging handgal siya sa pag-amin sa hindi naangkop na oras. Patuloy siyang umiiyak, hindi matanggap ang nangyari. Pero sinamahan siya ni JYN hanggang sa kumalma siya. Maya-maya, nakita na naman nating magkasama ang lahat ng estudyante, at halos lahat sila ay natanggap sa magagandang unibersidad. Tuwang-tuwa sila at hindi makapaniwala na sa wakas ay mag-aaral na sila sa unibersidad. Kahit si Joe, ang lalaking laging natutulog, ay tinatanggap. Para naman kay Cyan, sa kabila ng kanyang mga takot, nakapasok siya sa isang magandang unibersidad. Nag-aalala pala siya para sa wala. Ang mga nawalang marka ay hindi gaanong nakaapekto sa kanyang pagpasok. Makalipas ang ilang araw, nagsimula na ang lahat sa kanilang buhay unibersidad, abala sa pag-aaral at pakikipagkilala sa mga bagong tao. Pero nasa sarili niyang mundo si JYN. Hindi niya maiwasang isipin si Kanan. Pinagmamasdan pa niya ito mula sa malayo. At kapag nakita niya ang isang larawan niya na may kasamang ibang lalaki sa unibersidad, nagseselos siya at nag-aalala na baka mahulog ito sa kanya at makalimutan siya. Sa huli, nakilala muli ni JYN si Sean. Sa sandaling makita niya ito, lubos siyang nabihag. Sabay silang lumalabas at kinakabahan siya lalo na't ilang araw na niya itong hindi nakikita. Habang nag-uusap sila, sinabi sa kanya ni Cyan na malaki ang pinagbago niya simula noong una silang magkakilala. Hindi na siya gaanong organisado at wala nang pakialam sa pagkuha ng matataas na grado. Nag-aalala siya na baka tumigil si JYN sa pagmamahal sa kanya, ngunit tiniyak ni JYN na mahal siya nito kahit anong mangyari. He didn't fall in love with her dahil organized siya. Minahal niya ito kung sino siya at walang ibang mahalaga sa kanya. Ang kanyang mga salita ay umaaliw sa kanya, ngunit ang mga ito ay medyo hindi mapalagay kay JYN dahil pakiramdam niya ang kanyang mga alalahanin ay hindi nagmula sa kung saan. Baka may tinatago o iniisip na iwan siya. Pagkatapos nito, tumutok si JYN sa pagsasanay sa boxing. Determinadong makamit ang kanyang pangarap na maging isang sikat na atleta, kahit na hindi sa pamamagitan ng akademya. Mahilig talaga siya sa boxing. Gayunpaman, hindi ito gusto ni Cyan. Nakikita niya ang boxing bilang isang marahas at hindi kasiya siyang sport at naniniwala si JYN na dapat tumuon sa kanyang pag-aaral sa halip. Sinusubukang ipaliwanag ni JYN na ang boxing ay mahalaga. Ngunit tumanggi siyang makinig at galit na ibinaba ang tawag sa kanya. Sa kabila nito, pinilit ni JYN na magpatuloy. Mas lalo siyang nagsasanay hanggang sa dumating na ang araw na pinakahihintay niya. Ang kanyang unang laban sa boxing. Siya ay labis na nasa sabik. Hiniling ni JYN kay Kanan na pumunta sa kanyang laban at patuloy siyang lumilingon sa paligid na umaasang lalabas siya. Kahit na sa kaibuturan niya ay nararamdaman niyang ayaw niya. Nagsimula na ang laban at nag-away si JYN habang masama ang pakiramdam dahil hindi siya dumating. Dahil sa kanyang pagkadismaya, nawalan siya ng focus at sinamantala iyon ng kanyang kalaban, agresibo siyang inaatake. Nagiging matindi ang laban kaya hindi na makasabay si JYN. Habang nakadapa si JYN sa lupa, bigla niyang nakita.
Kara-rating lang niya. Sinubukan niyang bumangon at lumaban, ngunit ang kanyang kalaban ay may ganap na kontrol at patuloy na hinahampas siya ng malakas. Kaya ba ni Tamil na nakikita siyang ganyan? Kaya nagalit siya at umalis bago matapos ang laban. Pagkatapos ng laban, sinundan siya ni JYN, sinusubukang umarte na parang walang problema at wala siyang pakialam sa pagkatalo. Ngunit maaaring magalit at isipin na ang kanyang ginagawa ay kalokohan dahil inilalagay niya ang kanyang buhay sa panganib. Gayunpaman, hindi nakikita ni JYN na mapanganib ang boxing. Naniniwala siyang nakakatanggal ito ng stress. Sinisikap niyang tiyakin sa kanya na malakas siya at hindi magpapatalo, ngunit sarkastikong ipinaalala nito sa kanya na ngayon lang niya ito nakitang binugbog ng husto. Nakaramdam ng kahihiyan si JYN at hiniling sa kanya na bigyan siya ng isa pang pagkakataon na pumunta sa kanyang susunod na laban at makitang hindi siya masasaktan at mananalo, ngunit hindi kumbinsido si Sean. Habang sinusubukan niyang hikayatin siya, dalawang lalaki ang nasa malapit dito at sinimulan siyang kutsain. Nagalit si JYN at gusto silang awayin, pero pinigilan siya ni Kanen dahil ayaw niya ng gulo. Nakikinig siya sa kanya at lumalayo kasama siya, ngunit patuloy silang pinupukaw ng dalawang lalaki at hinaharas si Sean. Sa sandaling iyon, nawala ang galit ni JYN, hinayla ang kanyang kamay mula kay Sean, at bumalik upang labanan sila. Nagkakaroon siya ng malubhang away, na ikinagagalit dahil hiniling niya sa kanya na huwag pansinin ang mga ito. Nagsisimula na siya makita siya bilang masyadong agresibo. At umalis ng galit, sinundan siya ni JYN at sinubukang magpaliwanag, sinabing maaari niyang talunin ang mga ito, ngunit sinaktan siya ng mga ito at ang boxing ay nagpalakas sa kanya. Pinipilit niyang hindi siya natalo dahil mahina siya. Ngunit sa wakas ay nagsalita si Sean, sinabing nakiusap siya na umalis na lang, ngunit hindi niya ito pinansin at ginawa pa rin niya ang gusto niya. Gulat na gulat si JYN sa sobrang galit nito lalo na't akala niya ay pinagtatanggol siya nito. Nawawalan din siya ng galit, na pinagtatalunan na palaging nakikita siya nito bilang mali at hindi pinahahalagahan ang ginagawa nito para sa kanya. Pagkatapos ay lumalayo siya ng galit habang tinatawag siya nito, ngunit siya hindi tumutugon. Sinisigawan niya na kung aalis siya ngayon, tuluyan ng matatapos ang kanilang relasyon. Sagot ni JYN na mas maganda kung ganon. At ang huling sinabi niya ay nagkamali siya na umibig sa isang perpektong babaeng katulad niya. Kinabukasan, tinawagan ni JYN ang kanyang mga kaibigan at sinabi sa kanila na nakipaghiwalay siya kay Kanen. Inaasahan niyang aaliwin siya ng mga ito, ngunit sa halip ay tumakbo sila para hanapin si Sean, umaasang mapalapit sa kanya. Malalim itong binaygo ni JYN. Mag-isa siyang nakaupo, mas masama ang pakiramdam na hindi siya suportado ng kanyang mga kaibigan. Kahit si Tai, na kalaunan ay nagpakita, ay wala talaga para sa kanya. Hinanap niya lang muna si Cyan. Gayunpaman, sinisikap ni JYN na gawin ang pinakamahusay na ito at gaman ang kanyang kalooban. Umiinom siya ng limonada kasama si Tai, sinusubukang kalimutan ang kanyang mga alalahanin. Samantala, sinamantala ni Song, kaibigan ni JYN, ang sitwasyon at ipinagtapat ang kanyang damdamin kay Cyan, na hinihiling na makasama siya. Tinanggihan niya ito, ngunit iminumungkahi na maging malapit silang magkaibigan sa halip. Balik kay JYN, kausap niya si Tai, halatang apektado at hindi nag-iisip ng maayos. Sinabi sa kanya ni Tai na siya ay mali upang labanan ang mga taong iyon at na dapat niyang gawin naglakad lang palayo. Sa sandaling iyon, pumasok ang isang malaking lalaki. Dahil medyo wala na si Tai, sinubukan siyang biro nito, ngunit masama itong lumabas at sinaktan siya ng lalaki. Lumapit si JYN upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan at sinubukang labanan ang lalaki, ngunit walang paghahambing sa lakas. Madali siyang natatalo ng lalaki. Pagkaraan ng ilang oras, sumali si JYN sa hukbo. Mula sa pagdating niya ay nakipagtalo sa kanya ang kanyang commander dahil naka-bracelet si JYN, ngunit walang pakialam si JYN. Nanginginig pa rin ang emosyon niya sa breakup nila ni Sean. Samantala, nasa labas si Sean kasama si Sing, ngunit malinaw na hindi siya makalapit sa kanya ng emosyonal. Habang nakaupo kasama niya, nakita niya ang isang sundalo kasama ang kanyang fiancé at iyon ang nagpapaalala sa kanya kay JYN. Sobrang sama ng loob ni Cyan. Makalipas ang isang taon, isang mapangwasak na bagyo ang tumama at tinulungan ng hukbo ang mga sibilyan.
Isa na dun si JYN. Nag-aalala siya kay Cyan dahil winasak ng bagyo ang lungsod na tinitirhan niya. Hiniling niya sa kanyang commander na hayaan siyang tumawag sa telepono. Noong una, tumanggi ang commander, ngunit nang makita niya kung gaano determinado si JYN. Naramdaman niya ito at pinapayagan ito. Tumawag si JYN kay Kanan at nagulat siya na nakipag-ugnayan ito sa kanya pagkatapos ng mahabang panahon mula noong breakup nila. Lumapit si JYN upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan at sinubukang labanan ang lalaki, ngunit walang paghahambing sa lakas. Madali siyang natatalo ng lalaki. Pagkaraan ng ilang oras, sumali si JYN sa hukbo. Mula sa pagdating niya ay nakipagtalo sa kanya ang kanyang commander dahil naka-bracelet si JYN, ngunit walang pakialam si JYN. Nanginginig pa rin ang emosyon niya sa breakup nila ni Sean. Samantala, nasa labas si Sean kasama si Sing, ngunit malinaw na hindi siya makalapit sa kanya ng emosyonal. Habang nakaupo kasama niya, nakita niya ang isang sundalo kasama ang kanyang fiancé at iyon ang nagpapaalala sa kanya kay JYN. Sobrang sama ng loob ni Cyan. Makalipas ang isang taon, isang mapangwasak na bagyo ang tumama at tinulungan ng hukbo ang mga sibilyan. Isa na dun si JYN. Nag-aalala siya kay Cyan dahil winasak ng bagyo ang lungsod na tinitirhan niya. Hiniling niya sa kanyang commander na hayaan siyang tumawag sa telepono. Noong una, tumanggi ang commander, ngunit nang makita niya kung gaano determinado si JYN. Naramdaman niya ito at pinapayagan ito. Tumawag si JYN kay Kanan at nagulat siya na nakipag-ugnayan ito sa kanya pagkatapos ng mahabang panahon mula noong breakup nila. Lumapit si JYN upang ipagtanggol ang kanyang kaibigan at sinubukang labanan ang lalaki, ngunit walang paghahambing sa lakas. Madali siyang natatalo ng lalaki. Pagkaraan ng ilang oras, sumali si JYN sa hukbo. Mula sa pagdating niya ay nakipagtalo sa kanya ang kanyang commander dahil naka-bracelet si JYN, ngunit walang pakialam si JYN. Nanginginig pa rin ang emosyon niya sa breakup nila ni Sean. Samantala, nasa labas si Sean kasama si Sing, ngunit malinaw na hindi siya makalapit sa kanya ng emosyonal. Habang nakaupo kasama niya, nakita niya ang isang sundalo kasama ang kanyang fiancé at iyon ang nagpapaalala sa kanya kay JYN. Sobrang sama ng loob ni Cyan. Makalipas ang isang taon, isang mapangwasak na bagyo ang tumama at tinulungan ng hukbo ang mga sibilyan. Isa na dun si JYN. Nag-aalala siya kay Cyan dahil winasak ng bagyo ang lungsod na tinitirhan niya. Hiniling niya sa kanyang commander na hayaan siyang tumawag sa telepono. Noong una, tumanggi ang commander, ngunit nang makita niya kung gaano determinado si JYN. Naramdaman niya ito at pinapayagan ito. Tumawag si JYN kay Kanan at nagulat siya na nakipag-ugnayan ito sa kanya pagkatapos ng mahabang panahon mula noong breakup nila.